So, dito na naman tayo. Dito tayo sa isa. Tapos na tayo dyan. Dito tayo sa confidential fund ni Sarah. Naku, mga kababayan, may panibagong lumabas sa confidential fund ngayon. Oo. Kung dati, ang pangalan Chicheria, sumunod Magimingo, Dudong Bakdul, Dudong Bunal, Dudong Barok, tapos Jugs di Asim, Tim Maasim, merong si Jugs di Luga, ngayon meron na naman panibago. Mga grocery naman. Mga grocery na pangalan naman. Nako, mga kababayan, nakakatawa itong confidential fund ni Sarah. Kung dati Chicheria, Merigris Piatos, Nova, Awishi, Nagaraya, ngayon, Chicheria, meron pang ang pangalan Xiaomi, may Ocho, may pangalan pang ang Ranger. Ngayon, Chicheria, ano na naman, grocery. Pangalan ng grocery na naman. Diyos mio, Mang Rimar. Paiba-iba na lang. Sarap ang kape. Hindi po ako nagkakape. Energin po yan. Energy na may halong collagen alpha. Pampalaki ng titi. Yeah? So, ito na mga kababayan. Confidential fund. Naku. Confi funds ni Sarah. Pang grocery. Ay, Diyos mio, Marimar. Pang grocery na naman ito. Ang pangalan. Ay, Diyos ko. Team Mabaho, Team Maasim. Ngayon, Team Grocery. Ito Pampano and Bacon. What's for dinner or confit fund recipe? Ito na, mga kababayan. Bisitahin natin ito, Kasi natawa ako dito sa confit fund ni Sarah. Paiba-iba ang pangalan. Ito. Mga bagong pangalang na-discover sa spy fund ni Sara Duterte. Team Grocery naman ito Nung nakaraan, Team Asim. Ito. Beverly Claire Pampano. Pangalan na, Beverly Claire Pampano. Sunod, Miko Harina. Sunod, Sala Kazim, Patiting, and Ralph Juice Bacon. Putang ina. Ang ganda ng mga ano nila, no? Sunod yan, brand name ng sigarilyo. Hope, Fortune, Faith, tapos Marlboro, tapos Fortune Pula, Fortune Puti, tapos meron pa yung isa, Maverick, ang ganda ng pangalan nito. Sa Abante News ito, hindi ito fake news. Abante News yan. Hindi tayo gumagawa-gawa ng kwento. Abante News yan. Panibagong pangalan na naman ang nakuha. Ang pangalan ng mga benepisyaryo ng confidential fund. Ang pangalan, Team Grocery. Nung nakaraan, Team Chicheria. Tapos, Team Dudong. Pangatlo, Team Mabaho, Team Asim. Ngayon, Team Grocery. Wow, sa sunod nito, mga pangalan sasakyan na. May Xiaomi na, di ba? Merong Ranger Ford. Ito naman, Team Grocery. Sa bagay, syempre, hindi ka pwede mag-grocery kung wala kang sasakyan. So, ang pangalan, Beverly Claire Pampano. Miko Harina. Sala Kasim. Patiting. Anak lang titing. Ito, Ralph Juice Bacon. Kulang na lang pangalan dito pangalan nito? Ramsey Gordon. Gordon Ramsey. Potang inang yan, Sarah. Anong pinagagawa mo sa Pilipinas? Kape muna tayo. May collagen. May collagen pampalaki ng titi. Ayan, maraming... ang laki naman nito, $499. Nako, Ma'am Rusa Abaga. Thank you so much po sa yung palipad. Nako, thank you so much. Naku, ang laki-laki $499. Tang inang yan. 20 million Naku, basta magsabi ka talaga ng totoo, malaki-laki talaga. Naku, sunod bit ko yung mga animals na pangalan. Di ba? Report ka na, Kent. Di na dyan sa pinakita mong flag, edited mo yan. Sabi ni Kamao. Ayan na naman sa report. Alam mo, Kamao, wag mo nang gawing bobo ang mga nanood sa akin. Hindi lang ako nanood dito. Maraming nakapanood. Hindi edited ang flag na to.
Mismo yang nag-post nito ay isa ding DDS. Hindi lang kasi nila natakpan. Yan ang minsan kasi sa mga DDS. Pag nag-selfie kayo, make sure na wala kayong hindi kayo mabubutasan at hindi kayo nasisilip. Yeah. Nabubutasan kayo eh. Post kayo ngayon. Andito kami ngayon sa Japan. Pero yung picture mo, Divisoria. Yeah. Andito kami ngayon sa Chinatown. Yung pala, nasaan? Divisoria lang pala. Di na-edit ng ayos. Ayun, na-booking. Yeah. Ito tayo ngayon. Bagong pangalan ng confidential fund ni Sarah. Nilabas na naman. Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Sala Kasim, Patty Ting, Ralph Juice Bacon. Putang inang mga pangalan na yan. Patty Ting, anak ng Teteng. Yeah. Bawal yan. Nasa school nga kapag flag na tumigil sa paglakad, pag nag-flag ceremony. At higit sa lahat, bawal baliktarin ang flag. So, bukod dito mga kababayan, na nilabas ng balita ngayon na iba na naman pangalan sa confidential fund ni Sarah, ilabas natin at nilabas ng COA ang red flags ng confidential fund ni Sarah mula 2016 hanggang ngayon. Nako, milyon-milyon ito mga kababayan. Confidential fund of Sara Duterte from 2016 and 2022. Ito na. Ay, Diyos ko. Ito na, fact check. Confidential fund from Rappler. Nako, ito na. Fact check, Sara Duterte's Office of the Vice President Confidential Fund from not from the Office of the President. Ito, nakalagay ha, itong pinact check niya, fake news daw ito. Pero, pag tinignan natin dito, mga kababayan, ito, wait lang. COA reports Davao City had over 2.6 billion confidential fund during Sara Duterte's mayoral term. Ito na, 2.6 billion ang confidential fund ni Sara nung mayor pa siya. ABS-CBN News. Kaya pala si Hanilit pinaghahablot mga cellphone ng mga reporter eh. Sabi nga ni Gretchen Ho, ang bias po lagyan niyo ng ED. Kasi pag bias lang, hindi yan salitang bias. Mali. Wrong spelling, wrong. Ang bias may ED. Naalala ninyo? Ang bias may ED. Ito na. COA reports Davao City had over 2.6 billion. Nako, mayaman-yaman nga naman. Davao City had over 2.6 billion confidential fund during Sara Duterte's mayoral team. Nako, mga kababayan, eto na nga. 2.6 billion pala nung mayor pa lang si Sara. Malaking-laking pera nga naman. Yeah? Delikado ito. Diba? Adi Daniel, tama, violation yan sa RA. Anong tawag dito? Heraldic Code. Yeah? Yung pangbababoy sa flag. So ito na. Mga kababayan, Manila, Davao City, and Manila, Philippines. Davao City had over 2.6 billion in confidential fund from 2016 to 2022. Ayan po, ABS-CBN News po yan. I-search nyo na lang po, screenshot nyo. Hindi tayo fake news, hindi tayo gumagawa karong nito, hindi tayo DDS. So, 2.6 billion in confidential funds from 2016 to 2022. Corresponding to this year, Vice President Sara Duterte served as mayor. So, in 2016 audit report covered her first 6 months as mayor, taking over after her father Rodrigo Duterte was elected president. So 2022 report covered her last 6 months as mayor before coming vice president and the first 6 years of her brother Sebastian term as mayor. So Davao City had confidential fund about 144 million in 2016. Ma'am Mimi, maraming salamat sa yung 100 sec super sticker. Thank you so much, Ma'am Mimi. Ayan. So, ito na. Davao City had confidential fund about 144 million in 2016 and 293 million in 2017. Napakalaki.
In 2016, merong 144 million confidential fund ang Davao City. Noong 2017, merong 293 million. In 2018, merong 420 million. And 460 million each year, 2019 to 2022. Ayan o. COA, nilaglag na si Sara. O, ulitin ko 144 million in 2016. 293 million in 2017. 420 million in 2018. And 460 million each year from 2019 to 2022. Putang inang yan. 460 million kada taon mula 2019 hanggang 2022. Kaya 2.6 billion lahat ang confidential fund ni Sara. Grabe. ABS-CBN News yan. Hindi yan gawa-gawa. Oo. Swedish Kunor. Ayan, salamat po, Arin Merck. Salamat. The COA told the House of Representatives during the recent budget hearings for 2024 that about 1,707 local government units or 57 national government agency and 10 states firms are entitled to surveillance fund under the mandates and are so required to submit quarterly accomplishment report to the President and Congress and liquidate their surveillance expenses to the COA Intelligence and Confidential Fund Audit Unit. Duterte use of surveillance money is under to spotlight after the COA told the budget hearing that she spent all of her 125 million in 2022 confidential fund in just 11 days. Naku, Diyos ko. Kaya nga, paiba-ibang pangalan. May chichirya, dudong batok, dudong bidok, dudong bunal. Tapos yung mga amoy asim, jugs di asim, jugs di luga. Tapos ngayon, grocery naman ang mga pangalan. Si anak ng pateteng. Tapos, si ano pa yon, si bacon, si harina. Oo. Anak ni pateteng. May iba-ibang mapangalan. Biruin nyo 2.6 billion ang nakamkam ni Sara sa kanyang confi fund. Sabi ng ABS-CBN yan, mahaba-haba po ito, hindi ko na po babasahin, masakit sa panga. O pwede nyo naman i-research. COA reports Davao City had over 2.6 billion confidential fund during Sara Duterte's mayoral team. ABS-CBN News yan. ABS-CBN News. Kaya pala sinasabi nila bias ang ABS, no? Bias ang GMA, TV5. Kasi bakit? Nabubulgar ang mga baho nila. Ka-vibes! We love shout out. Kapi tayo. Yan ang katotohanan. Mga kababayan. Oo. Gago, how about the confidential fund of your bangag president? Di imbestigahan ninyo. Sorry na lang. Kasi confidential fund ni Sara ang naimbestigahan. Di kung gusto nyong hanapin ang confidential fund ni BBM, di imbestigahan din ninyo. Simple lang naman yan eh. Kung si Sara na imbestigahan, may rights naman din kayo na mag-imbestiga sa confidential fund ni BBM. Kaya, may rights din kayo na mag-imbestiga sa confidential fund ni BBM. So, imbestigahan ninyo. Ngayon, kung nakita ninyo at wala namang ninakaw, nagastos at naayos, nagamit naman sa tama, so no problem. Kay Sara ang tanong, saan niya na ginamit? Hindi nga masagot ni Sara kung saan ginamit eh. Kahit pa tumira kayo sa mamahaling hotel dyan sa Netherlands, hindi kayo mahihirapan. Bakit? 2.6 billion ba naman? Hahanapin ninyo, pwede din naman ninyong imbestigahan ang confidential fund ni BBM. Hindi naman kayo binawalan. Sorry na lang kasi ang naimbestigahan, confidential fund ni Sara. Meron naman kayong rights, imbestigahan nyo rin ang confidential fund ni Marcos. Di ba? Tanong nyo rin sa COA. COA naman naglabas nito. ABS-CBN to. Nagawa nga ng ABS-CBN i-check. Bakit hindi kayang gawin ng ABS-CBN i-check ang kay BBM? I-check ninyo. Kaya nyo ngang magpa-habeas corpus eh. Ba't hindi nyo i-check? Ba't hindi nyo tanungin sa ombudsman? Ba't hindi nyo itanong sa Supreme Court? Masakit lang ako magsalita kaya galit sila. Masakit lang talaga. Hindi totoo, masakit. Puntahan ninyo sa ombudsman, i-file ninyo doon. Ombudsman kay diretso, wag na Supreme Court. Wala rin naman kwenta. Hindi nga umattend sa hearing doon.
ombudsman kayo diretso, tapos i-file ninyo doon, imbestigahan ang confidential fund ni BBM. Kung sino man ang nanghihikayat nun, isipin niyo, baka makasuhan kayo ng sedisyon. Diba? Kung gusto niyo mawala si BBM sa posisyon, mag-file kayo ng impeachment sa ombudsman. Libre man ombudsman eh. Yeah? Libre ang ombudsman. Walang bawal doon. Hindi nga sumusunod kay BBM ang Supreme Court eh. Yeah? So yun lang. Napakalaki ng pera pala, 2016 to 2022, 2.6 billion. Yeah? Pinakita ko lang sa inyo. Ulitin ko ha. ABS-CBN News.